Akala mo, alam mo na ang lahat tungkol sa kamiling? Sige nga, alam mo ba na ang mga pulang ladrilyo ng ating lumang simbahan ay hindi lang basta harap ng kasaysayan, kundi isa ring libingan ng isang madugong lihim? Sa mga lansangan ng kamiling, ang mga sabi-sabi ay kasing tagal na ng ating mga simento. Ngunit ang isang kwentong hindi basta napapakinggan sa plaza ay ang madugong pagtatapos ng isang general sa mismong kumbento ng ating simbahan. Ang kwentong ito ay tungkol kay General Pedro Pedroche, isang makapangyarihang general sa hilagang bahagi ng bansa. Siya ay pinuno ng isang grupo na tinatawag na Partido de Agraviados, ang partido ng mga naagrabyado. Sa simula, ang grupo ni Pedroche ay bahagi ng revolusyon. Ngunit sa pagdating ng mga Amerikano, siya ay nag-alsa laban sa pamahalaang revolusyonaryo ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Dahil dito, siya ay idiniklarang isang counter-revolutionary, isang banta sa bagong republika. Hindi na siya maaaring pabayaan. Ang kanyang pag-aalsa ay kailangang wakasan. At ang utos para sa kanyang pagdakip at pagbitay ay nagmula sa isa sa pinakakinatatakutang general ng republika, si General Antonio Luna. Si General Antonio Luna, na kilala sa kanyang bakal na kamao, ay walang awa sa kanyang mga kaaway, maging ito man ay dayuhan o kapwa Pilipino. Para sa kanya, ang utos ay batas. Si Luna ay hindi kumilos mag-isa. Ang pagbitay ay ipinagkatiwala niya sa kanyang matapat na general na taga-Tarlac, si General Francisco Macabulos. 3 araw lamang pagkatapos ng bagong taon, noong 1899, ang makasaysayang hatol ay isasagawa. Ang napiling lugar para sa pagbitay ay hindi isang ordinaryong kampo, kung hindi ang kumbento ng ating simbahan sa Kamiling. Ang solemning gusaling ito na dapat ay isang kanlungan ng kapayapaan ay magiging isang dambana ng kamatayan. Isipin ang eksena. Ang mga dingding na nagbibigay kanlungan sa mga paring Dominikano ay naging tagapagpiit kay General Pedroche. Ang malamig na hangin sa loob ay hinaluan ng lamig ng kamatayan. Walang masyadong naitala tungkol sa mga huling sandali ni Pedro Pedroche. Walang sigaw, walang matayog na huling pahayag. Alam lang natin na ang kanyang wakas ay dumating sa kamay ng kanyang mga kapwa-revolusyonaryo, sa utos ng kanyang mga kapwa-general. Si General Francisco Macabulos ang personal na namuno sa pagbitay. Sa kanya ipinagkatiwala ni Luna ang maruming gawain, ang patahimikin ng isang pinunong nagtaksil sa republika. Mabilis ang naging takbo ng pangyayari. Ilang putok lamang at ang lalaking minsang kinilalang general ay natagpoang nakahandusay sa sahig ng kumbento, hindi na gumagalaw. Walang libing na bongga, walang misa para sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang bangkay ay malamang na inilibing sa isang hindi nakamarkang libingan at ang kanyang mga tauhan ay pinagpatay o ikinalat. Ang pagkamatay ni Pedro Pedroche ay isang malinaw na senyales mula kay General Antonio Luna. Sa panahon ng giyera, walang puwang para sa mga rebelde. Ang sino mang magtataksil sa republika o di kaya'y hahadlang sa kanyang adhikain ay haharap sa parehong kapalaran. Ang pagbitay kay Pedroche ay hindi naman isang malaking labanan. Hindi ito isang ingranding digmaan. Ito ay isang tahimik na teror na naganap sa ilalim ng ating mga ilong, na nababalot ng mga panalangin mula sa simbahan. Ang kumbento ay maaaring napalitan ng alikabok, at ang mga ladrilyo ay maaaring natabunan na ng lumot. Ngunit ang madugong pangyayaring iyon ay tila nakabaon na sa mismong pundasyon ng gusali. Makalipas ang ilang buwan, si General Antonio Luna mismo ay papatayin sa mga utos ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Si Francisco Macabulos, ang berdugo ni Pedroche, ay makakalasong mabigong patayin ang kanyang sarili dahil sa pagkadismaya sa pamahalaan ni Aguinaldo. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng magulong panahon ng revolusyon. Panahon kung saan mahirap malaman kung sino ang kaalyado at kung sino ang kaaway.
Pagkalipas ng 100 taon, sa parehong pader ng pulang ladrilyo, walang plaka, walang monumento, walang museo na nagpapaalala sa pagkamatay ni General Pedro Pedroche. Ang kanyang kwento ay tila isang kalapastanganan. Sa kasamaang palad, sa paglipas ng panahon, ang mga pader ng lumang kumbento ay hindi nabigyan ng tamang paggalang. May mga bahagi nito na ginamit na banyo at may mga tindahan na sumakop sa mga gilid nito. Noong 2018, isang ulat mula sa Philippine Daily Inquirer ang nagmulat sa mata ng marami. Ang pagtrato sa mga lumang pader ay inilarawan bilang isang cesspool of human filth, isang napakalaking kawalan ng pagpapahalaga sa ating kasaysayan. Sa kabila ng mapait na katotohanan ito, hindi sumusuko ang mga heritage advocate at ang mga taong nagmamahal sa kamiling. Sila ay patuloy na nangangampanya para sa restorasyon ng ating lumang simbahan. Ang pagbitay kay General Pedro Pedroche ay isang mahalagang bahagi ng 1899. Ngunit ito ay isang sugat sa ating kasaysayan. Hindi ito maaaring pagtakpan ng makabagong harap ng simbahan. Ang madugong panahon ng revolusyon ay nag-iwan ng mga peklat hindi lamang sa ating lupa, kundi pati na rin sa ating mga gusali. Ang kumbento ng Kamiling ay isa sa mga bahaging iyon. Kaya sa susunod na dadaan ka sa ating lumang simbahan, huwag mong tingnan ang bagong harap nito. Tumigil ka sandali at pagmasdan ang lumang pader ng kumbento, ang pulang ladrilyo. Pakinggan mo ang katahimikan. Hindi natin mababaliktad ang nangyari, ngunit hindi rin natin ito dapat kalimutan. Ang pag-alala kay General Pedro Pedroche ay hindi para maggalit, kundi upang unawain ang ating pinagdaanan bilang isang bayan. Si General Pedro Pedroche ay isang kontrobersyal na figura, ngunit hindi iyon dahilan para maglaho ang kanyang kwento. Ang kanyang kamatayan ay isang mahalagang aral mula sa ating nakaraan. Sa susunod na dadaan ka sa tapat ng lumang kumbento sa Kamiling, huminto ka at tingnan ang iyong paligid. Tingnan ang mga pader. Sa simpleng pagtigil mo, iginagalang mo na ang mga kaluluwang nagbuwis ng buhay sa madugkong bahagi ng kasaysayan ng ating bayan. Maaring walang plaka, ngunit ang mga pader na ito ay may memorya. Ang bawat bitak, bawat malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng bigat ng isang siglong puspos ng karahasan, takot, at marahil pag-asa. May alam ka bang ibang kwento tungkol sa Kamiling? I-comment sa baba, baka yun ang aming susunod na fun fact. Huwag kalimutang mag-follow sa Kamilenyos para lagi kang may bagong alam tungkol sa ating bayan. I-share mo na rin sa kapwa mo taga-Kamiling.